Diyos marhay na pagkaaga, Diyos marhay na pagkaudto, as in Diyos marhay na pagkabanggi. Ayan po ang satuya po na pagbati sa satuya na programa. Live po baga kita via Facebook Live sa Bicol TV Sorsogon World Wide Web, www. Kaya sa iba-iba na oras ang satuya po na ang nakakapaghiling sa to ng mga lugar, ano? So sa tuya po na pagbati 3-in-1. Ano po? So ini po ang Pulis Kasangkayahan in Focus sa pamamayo po kan sa tuya ng Provincial Director si Police Colonel Alex C. Daniel. Nasa tuya po na programa digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Ang sa tuya po na programa may mga makakaibahan po kita, may mga nagkaimbitaran po kita ng mga different police stations as in unit para po mag-share man kan sa inda po ng mga information, hali man po sa inda ng mga areas of responsibility. Ngunyan nga po mga kabarangay, igwa kita ki walo na pig-imbitaran, lagad pigahalata pa ang iba. Kung makahabol, pwede pa. Ang magtao man sinda nin mga accomplishments as in mga programa kan sa inda po na mga police stations as in unit. Kaya nga ni magayon igwa po kita kiarog kay ni na programa napapaabot man po kan sa tuya ng mga kapulisan sa paagi po nin pag pipresentar kan sa inda ng mga naging accomplishments as in mga naging activities as in magiging programa kan sa inda po ng mga different areas of responsibility, So sana po magantabay kamo hanggang sa laog ni nagkapirang minuto, yaon po kami para po sa indo. Sige. Ang satuya po na programa punanta po sa saro niya to nakaibahan, hali po diyan sa Mobile Force Company na second Mobile Force Company. Sige partner, nasa sa imo na ang una na arangkada. Ayun, so good afternoon po. Good afternoon Master, Ma'am, Sergeant at sa lahat po ng umaantabay at nag-aabang sa ating programang Pulis Kasangkayahan in Focus. Ako nga po pala si Patrolman Michael Angelo Renagno Ortiz, ang pinadala ng aming matikas na Force Commander, Attorney, Police Lieutenant Colonel Barry Gib Sirilla, na bumabati po sa inyo na isang mapagpalang umaga, hapon at tanghali at gabi. According kay Master. So Master, simulan ko na po kagad sa aming operational accomplishment. So nung nakaraang May 15 po, nagkaroon po tayo ng isang successful surrender po. At eto pong surrender po natin ay sa aming mga nakalap na impormasyon ay may kaso po ng murder at attempted homicide. At dating miyembro din po ng CTG. So ang ating surrender po ay ini-enroll na po natin sa kasalukuyan sa ating Task Force Balikloob program or ECLIP program po na ating isinasagawa sa patutulong po ng AO70 or NTF-LCAC po ng ating dating Pangulo po. So lagi po nating sinasabi na ang ating Mobile Force Company po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga kapatid natin, kaibigan, kapamilya na gustong magbalikloob sa pamahalaan. Kasi alam naman po natin, Master, na sila po ay naliligaw ng landas at napapagod na din na paglalakad sa kabundukan at sa mga maling gawi at maling pakikipagbaka na kanilang ginagawa. So kami po ay nananawagan sa Sorsogon 2nd PFC at sa lahat ng bumubuo ng Pulis Kasangkayahan na kung kayo po ay may alam at gustong ipag-alam sa amin sa 2nd PFC at kung sino mo po ang pinakamalapit sa inyong mga parish priest, inyong mga imam, barangay officials at inyong pinagkakatiwalaan na kapamilya na gustong magbalik loob, ay kayo po ang itumawag sa aming hotline number na 0933-8126-252. I repeat po, 0933-8126-252. So kung kayo po ay mga impormasyon patungkol po dito, pwede po kayong dumulog sa amin. So patuloy po ako, Master, sa aming PICAD accomplishment po. Sa aming PICAD accomplishment naman po, dahil isa po tayong maneuver company ay tayo po ay nakipag-ugnayan sa ating mga kakomunidad. At patungay po nito, nung Mayo 20 ay nagkaroon po tayo ng outreach program kasama po ang KKDAT or Kabataan Kontra Droga Terorismo. At nagbigay po tayo dyan ng feeding program sa kanila. Naghandog po tayo ng simpleng pakain ng lugaw. Upang masabi po talagang tayo po ay nakipag-ugnayan. Hindi lang po sa ating mga adult or mga adult at heart,
pati po sa ating mga youngster na alam naman po natin na ang sabi nga po ni Jose Rizal na sila ang pag-asa ng bayan. So yun po, Master, sa Second PFC, maraming salamat po. So sa katunayan mga kabarangay, dahil po kay Nina hihikayat kan sa tuyo ng mga kaibahan dyan po sa Mobile Force Company, halos bulan-bulan igwa po kay mga nagbabalik loob sa satuya na gobyerno. Asin na tinatabangan nila sa pag-avail nga ni po kay ito na e-clip program kung saan may mga benepisyo po na itatao sa mga nagbabalik loob na mga katugangan niya to na yaon nga ni sabi naliligaw ng landas na mga miyembros kay ini na communist terrorist group. Siring man ang satuya na kamauotan mga kabarangay ang probinsya ng Sorsogon sa mga maabot na panahon ang kamauotan na maging insurgency free ang satuya na probinsya. Malangani ang Castilla, ang munisipyo ng Castilla kan nakaaging kapirang aldaw na ideklara na ini na insurgency free municipality. So nagbuo na nga ni sa Castilla, masurod na po kayan ang iba. So sa katunayan sa pagpapatuto kayan na talagang halos bulan-bulan igwa po kay mga nagbabalik loob sa satuya na gobyerno. Sige po, salamat sa satuya na kaibahan hali po diyan sa Second Mobile Force Company. Ngunyan, isusunod ta po ang satuya na kaibahan man hali po diyan sa Sorsogon City Police Station. Hello. Good afternoon po, Master. Asin sa mga pag-iriba ko digdi na yun man po ngunyan. In behalf po kan sa muyang Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Christopher F. Adubeso. Ako po si Master Sergeant Rachel Ebuenga Barliso. Ang sa loob po kang May 1 to 23 accomplishment po kan Sorsogon CPS. Igwa po kami sa illegal gambling po, isang operation na pigkondukta, may tulo na arestado tapos po ang na-file. Sa illegal fishing naman po, 4 po na operasyon ang kinundukta, 7 ang naging arestado at isa ang lahat po sila na-report sa Agriculture Office. At sa illegal drugs naman po, meron po kaming operation na kinundukta, 3 po, 3 ang naging arestado at 2 po yung na-file. At sa most wanted naman po, meron po kaming noong May 1, ang kaso niya po ay qualified rape violation of Section 5 in relation to RA 7610. And then yung nakarampong election po, naging matiwasay po at saka safe po ang NLE po, yung National Local Election. Dahil na po yun sa tulong ng force multiplier tapos and then sa mga duty na kapulisan po from Source CPS. Katunayan mga kabarangay, may bako lamang sa Sorsogon City ang naging matrangkilo ang pagdaraos kan national and local elections sa kabilugan sa probinsya ng Sorsogon. Talagang matrangkilo na nagtapos ang national and local elections sa satuya na probinsya. Yan man po talaga ang satuya na minamauot na talagang ang preparasyon niyan to before, during, and after elections yaon. Hanggang ngunyan po, talagang nasa election period pa kita mga June 11 pa ang tapos. Kaya di po kamo mga kabarangay magngalas na padagos pa ang COMELEC checkpoint kan sa tuya ng mga kapulisan. Pero alagad maski matapos ang COMELEC checkpoint, matapos ang election period, magpapadagos pa magirare ang mga PNP checkpoints niya to. Mga dictated checkpoints, regular checkpoints kan sa tuya ng mga kapulisan. Dahil po kamo magalas sa mga kabarangay, baka sabihin nindo, tapos na baga ngaya ang eleksyon, pero nagche-checkpoint pa ang sa tuya ng kapulisan. Talagang araw po kayan, magpapadagos po ang checkpoint. Mahali lamang po ito na karatula na signboard na COMELEC checkpoint. Sige partner. Okay, ang sa Sorsogon City, ang satuyan hotline number pwede ta itao. Pero alagad bago ang Sorsogon City hotline, ini ang itatao ko sa Indo
na numero ang i-text mo si PD ang 0998-598-6059. Alagad, ayan man po sa Giraray, nasa screen, nasa monitor ang satuya ng mga hotline numbers kan iba-iba na munisipyo as in syudad. Pero kung may karagdagan pa na number ang pwede tayo ito. Ini po ang CPS hotline po. Pwede po kamo digding kumontak sa 0998-598-6061. Okay. Yan po sa tuya na hotline number kan Sorsogon City Police Station. Thank you very much sa imo partner. Ngunyan, pasiring kita sa Sarupanyato na kaibahan halipod dyan sa Pilar Municipal Police Station. Okay, paki-on kan microphone. Sige. Sa lahat po Yan. ng nanonood po ng Bicol TV Sorsogon po, sa mga kasamahan ko po dito ngayon, Master, Ma'am, good afternoon po. Sa pangungunan po ng aming mabutihing Acting Chief of Police na si Police Captain Brian Sebea, ako po si Patrolwoman Mary Jane Medel po, from Pilar MPS po. Assistant PICAD po ako doon. Ayan, Sir Mike, diretsuhin ko na po yung aming mga operational accomplishment. Ano po? Last May 14 po, 2025, nakapag-aresto po ang Pilar MPS sa paglabag po sa 9262 po. Ayan. And during election period naman po, naging matagumpay at mapayapa po ang election po sa Pilar. Ang mga kapulisan po ng Pilar MPS ay dineploy po sa iba't ibang presinto po before and during election po. Ayan. Ang presensya po ng kapulisan po natin ay malaking tulong po para maging mapayapa at ligtas po ang election po natin. Ayan. Sa kabutihang palad po, wala naman pong naging problema ang election po sa Pilar, sa bayan po ng Pilar. Yung mga activities po namin is patuloy pa din po kami sa police visibility, at saka yung mga establishment po, binibisit po naman and infrastructure. Yung COMELEC checkpoint po is patuloy pa din po, at saka ECD. Ayan. So sa PICAD naman po na mga activities po is last May 21, 2025 po is nag-attend po ang Pilar MPS sa Barangay Assembly po ng Barangay Bayasong and Barangay Kumapo-Kapo po. At patuloy pa din po sa barangay visitation at saka dialogue, school visitation po, patuloy pa din po tayo. Tapos distribution of flyers, mga lectures and KK activities po. And good deeds din po, patuloy pa din po tayo. And nag-a-attend po kami ng BADAC meeting po. Yun lang naman po. Tapos, yung mga upcoming activities po namin is ang aming monthly pulisyahan po. Yun po yung aming best practice po sa Pilar MPS at Brigada Eskwela din po sa mapapalapit na pasukan po. Yun lang po. Okay, nabanggit po partner, nabanggit ang BADAC, mga kabarangay, ini na Barangay Anti-Drug Abuse Council. Talagang sigido pa man Giraray ang pagmamantinir niya to sa nagkapirang sa kadaklan ng mga munisipyo asin syudad digdi po sa probinsya ng Sorsogon sa pagiging drug cleared area or municipality or city. Pirang pirang siguro mga duwang munisipyo na sana ang day pa nakiklear. Kaya ang kamauotan taman sa mga maabot na masabi sa mas lalong madaling panahon maging drug cleared province man kita. Kung magkasunudan iyan, halimbawa sa ngunyan na taon, kung ma-achieve ta na yan, magayunon magkakaigwa kita nin halimbawa insurgency free province as in drug free province. Yan mangyayari mga kabarangay kung talagang ang sendo po na kooperasyon sa satuyan ng mga otoridad yaon ang pagtabang sa samuya, makakamita po ang
kamauotan asin padagos na katrangkiluhan digdi po sa satuya na probinsya. Sige partner. Sir Mike, ibigay ko na lang din po yung hotline po ng Pilar MPS. And kung mayroon po kayong gustong idulog sa himpilan ng Pilar MPS, bukas po ang aming himpilan na 24/7 po. Ito po ang aming hotline, 0998-598-6076. Ulitin ko po, 0998-598-6076. Ayan, pwede po kayong dyan mag-text or magtawag po. Okay, yan po ang satuya na kaibahan hali po diyan sa Pilar Municipal Police Station. Ngunyan, mga kabarangay, matayon taman ang mga accomplishments asin na programa, activities ka na satuya po na kaibahan hali po diyan sa Magallanes Municipal Police Station. Good afternoon po, Master. Good afternoon naman po sa gabos na pag-iriba ko po sa PICAD, digdi po sa province of Sorsogon po, digdi sa Sorsogon PPO po. So, sa ngaran po kan sa muyang Chief of Police na si Police Major Mark Anthony M. Furuelo. Ako po si PSSG Zarmel D. Musa, ang Assistant PICAD po dyan sa Magallanes. Binabati mi po gabos na naghihinanyog as in naghihiling ngunyan, digdi po sa BTV News Tabi. Ako po ang pinadara para maipaabot po ang accomplishments kang samuyang police station po dyan sa Magallanes. So, unan ko po inidigdi sa operational accomplishment po. Noong May 19 po, nahuli po ng personals ng Magallanes MPS ang rank number 1 municipal most wanted person sa kasong rape po dyan sa Barangay Biga, Magallanes. At noong May 16 naman po, nahuli naman po namin ang isang other wanted person sa kasong PD 705 po. At noong May 3 naman po, isa din po siyang other wanted person ang nahuli dyan sa bayan ng Magallanes sa kasong PD 1602. Meron din po tayong surrendered CTG sa bayan ng Magallanes noong May 7 po at kasulukuyang pinaprocess po ito para makapasok po sa e-clip program. So, doon naman po sa noong nakalipas pong national and local election, naging matagumpay at mapayapa naman po yung pagdaraos ng national and local election dyan sa bayan ng Magallanes at wala naman pong election-related incidents pong naitala. So patuloy pa rin po yung pagkakandak natin ng COMELEC checkpoint po. Kasama po namin dyan yung personals ng 2nd PMFC. At na-pull out na yung army pero kumpleto pa rin po yung composition ng team para mag-conduct po ng checkpoint po. So regular po yan na pagkakandak namin kada araw. Kaya sana po patuloy po yung support at kooperasyon natin tuwing dadaan po tayo sa checkpoint po ng kapulisan. Sa PCR activities naman po, patuloy po yung activity namin under Kabataan kontra Kriminalidad. Ang bagong programa po ito, kung saan headed po siya ng mga Sangguniang Kabataan Federation. Nagkakandak po sila ng distribution of IEC, kasama po ang PNP personnel ng Magallanes at nagkakandak din po sila ng lectures. Sila po yung nag-a-arrange itong lectures na ito. Sindan na mismo ang Yes po. ang mga Tumutulong lang po kami sa mga presentation pag may kailangan po silang further explanation po sa mga batas. So magayon ini na na activity kay ini na mga KK members ini kabataan kontra droga at terorismo asin kabataan kontra kriminalidad sa pakikipagtabangan kan sa tuya ng mga kapulisan o pakikipagtabangan kan mga members kay ini na mga kabataan talagang na ipapadara ninda ang ipapaabot ninda ang kamauotan yato na mga lectures na po. tinatao niya to sindangan mismo na ang nagpapasabot kay ni sa kapuninda kabataan. So nasa likod po ang sa tuya na mga kapulisan sa arog po kay ni ng mga aktibidad kan mga kabataan nakalaog man ini sa programa kan sa tuya na regional director mismo si Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa iya po na kabataan kontra kriminalidad. Siringman ang sa tuya po na Provincial Director
sa iyaman po na programa na anti-criminality defense program. Sige po, partner. At nito pong nakaraang mga buwan, tumaas po yung incidents namin sa Magallanes ng gender-related incidents po tulad ng 11313, 9262, sa rape po at acts of lasciviousness. Gawa po ito ng pinaigting po namin yung CSOP program po namin titled Project Venus para po ito sa mga kababaihan po. Ang ginagawa po namin, nagle-lecture para sa mga kababaihan. Kung kaya tumaas po yung incidents namin dyan kasi mas nalaman po nila yung kanilang mga karapatan na dapat po pag may mga Incidents abuse. or accomplishment? Opo, incidents and accomplishment po. Marami po yung pumunta sa station at nag-report dahil alam na po nila yung karapatan nila na hindi dapat ito, ang mga kababaihan na hindi dapat minumolestya at ang private and public space dapat po ino-observe po yung respeto sa kababaihan. Kaya dyan po sa bayan ng Magallanes, kahit po medyo matrabaho po yung proseso pag may mga nagre-report, tinutulungan po natin sila kasi kasabay po yun sa women empowerment po na pinopromote po ng PNP. So yun lamang po, Master. Salamat po. Okay, so naging matrangkilo man ang pagdaraos kan national and local election sa Magallanes. Sinabi ko kasubago, bako sana sa Sorsogon City, halos sabi ko entero na probinsya, sa bilog na probinsya. Naging matrangkilo kita. Sige partner, pasiring kita mga kabarangay sa Sarupan Yato na kaibahan po dyan sa Gubat Municipal Police Station. Just maray na po, Master Mike. Sa ngaran po kan samuyang Chief of Police kan Gubat Municipal Police Station, si Police Captain Veronica Jones Palo. So ako po ang PCAD PNCO kan Gubat MPS na ngunyan po magpapabot sa indo kan samuyang accomplishments as in mga activities. So sa samuya po na operational accomplishment ngunyan na bulan kan Mayo. So igo po kaming tulo na arrested. So ang una po arrested wanted person o other wanted person with warrant of arrest. So sa provincial sa PMWP po rank number 6 po siya. Pero sa municipal most wanted person rank number 1 po siya. Kandiya LG listed with monetary reward. So ang kaso po kay ni ay rape. Rape po ang kaso kay ni. So ang parang po kay ni is alias Tata Peter. So sarap po na 65 years old. Resident po kan Sitio Dalingding, Barangay Rizal, Gubat, Sorsogon. So ini po na kaso niya ay 4 counts rape with no bail recommended. So arrested po siya sa Llano Road, Barangay 169, Caloocan City. So doon po siya na-aresto. So ang pangdua po sa na 46 years old. So rank number 4 po siya, Municipal Most Wanted Person of San Juan City Police Station. So na-arresto man po siya di sa Barangay Ugaw, Gubat for 10 counts of acts of lasciviousness with bail recommended fixed at 1.8 million pesos. Nakapiyansa? Wala po. De nakapiyansa. Wala Sige. pa po. So, ang pangtulo po na samuya na arestado sa other wanted person with warrant of arrest sa na 43 years old. Residente po kan Barangay Binavista, Gubat. So, ang kaso po niya is slight physical injuries with bail po ini recommended medyo baba po 6,000 pesos. So sa samuya man po na anti-illegal gambling operation, so igom po kaming accomplishment. So apprehension po for violation of PD 449. So ang tinatawag po ini cockfighting law. So sa Barangay Kugon. So ini po ang tinatawag na tupada. So iba po kaming 2 na accomplishment sa tupada.
Sa ano man po, sa samuya na accomplishment sa RA 4136 sa padagas na po na pang-conduct ng COMELEC checkpoint for implementation of COMELEC gun ban. So nagkaigo po kitang 46 citation ticket issued to traffic violators. Ganyan po na bulan kan Mayo. So sa PICAD activities po, kanina po May 23, nagkaigwa po kami ng security assistance sa coastal cleanup drive sa barangay Bagakay, Gubat. So kaibahan po duman ang LGU, gabos po na agency kang Gubat, yan po duman sa coastal cleanup drive. So ano lang po kita, security assistance. Kahapon po nag-join man po ang Gubat MPS sa motorcade and candle lighting ceremony for pre-HIV testing and counseling. Ini po conducted by MHO Gubat. So after po kan activity, nag-distribute po sila ng condoms sa mga nag-join sa motorcade and candle lighting. Ang pangtulo po na activity nato, ini po na kabataan kontra kriminalidad activities. Like po kan distribution of IEC materials. So kanina po itong coastal cleanup drive, kasabay po dito ang mga kikidat, president and officers, members. So last week po nagkandak mo po kami ng distribution of IEC materials sa barangay Pinuntingan and lecture po sa barangay Biriran and Bagakay together with the kikidat president and members. So last national local election po, naging tahimik man po, as in wala man po naging problema sa municipality of Gubat. Napaka peaceful po kan nakaaging election. Sarap pa po pala sa ito po baga na na mga nag-serve na napadara sa BARM na mga tropa ng mga PNP personnel. So lalo na sa mga classmate ko na napadala doon sa BARM, lalo na nag-serve as electoral board duman. So salute po sa inyo, boss. Nakabalik 100 ito 101 personnel sarap po duman na duman. So saludo po sa inyo, boss. Nakabalik na po sinda kanina sa region. So yun lang po sa Gubat. Salamat po. At sintinawan man sinda kaya medalya ng kagitingan Ayos po kanina. Kadakilaan. Opo. O karong era kadakilaan sa pagsiserbi ninda sa BARM bilang electoral sa board. ito, master, sa Maguindanao del Norte. So 101 personnel from Bicol region nakabalik na, asin na dinawan sinda nin magkakanigong recognition kaano sa tuya po na regional director si Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Mga hero ini. Hamakon mo yan pag makamati kita nin BARM o Mindanao, talagang nabalitaan taman baga sa mga national news ang mga nangyari duman. Sige, partner, ang sa tuya na kaibahan hali po dyan sa Preto Diaz Municipal Police Station. Maray na hapon po sa Gabos, maray na hapon po, master, mga ma'am, sa kuyang mga kairiba digdi. Sa ngaran po kan samuyang hepe kan pulisya na si Police Captain Sergio Paulo Jimenez. Ako po ang PICAD PNCO kang Preto Diaz na magtatao kang samuyang operational accomplishment and activities. Sa laog po kan bulan na Mayon, nagkaigwa po ki tulong arestado ang banwaan kan Preto Diaz na kung saan po saro ang naaresto na igwa siyang bench warrant na may kasong acts of lasciviousness. And saro man po ang naaresto sa illegal fishing and ang saro po na naaresto is iyo po ang sa anti-illegal logging. And then padagos man po ang pagkundo ka kang checkpoint. Naroon po nga kan sabi kanina ni Master na dahil man po mahali ang checkpoint maski tapos na ang election. Kasi iyo po ang trabaho kang mga kapulisan. As in, padagos man po ang intensified police presence, padagos man ang
pagsuporta sa programang ACD kan sa tuyang provincial director, and padagos man po ang uplan pagkondukta kay uplan sita, uplan bakal, as in ang pag-implement kan curfew to minors. And nga ni po kan sabi kanina is peaceful man po, matiwasay man po ang nakaaging eleksyon sa Preto Diaz. And ang pikad accomplishment naman po is kang May 22 nagkaigwa ki annual uplan tuli sa Preto Diaz na kung sain kay ribadigdi ang region Ang na may Medical nagduman na- Health Service. yes. Ah. As in ang sa LGU Preto Diaz na as in ang kapulisan kan Preto Diaz is nagtauman siya ki libreng snack sa mga nagpartisipar sa libreng turi. Duman sa Barangay Perlas, ini duman man lang inisaharan ni sa estasyon. Opo, Ah. sa Preto Diaz Central School, Ah. Barangay Perlas po. As in, padagos man po ang pagkondukta kang barangay visitation, dialogues on anti-criminality campaign, and padagos man po ang pag-coordinar sa mga kada barangay, lalo na sa mga barangay tanod, na saro sa nakakatabang na kunata ta matiwasay as in daing ribok ang Banwaan kang Preto Diaz. Nabanggit partner, nabanggit na mo ang libreng tuli. Mga kabarangay, ito sa libreng tuli, ang mga kapulisan niya to na mga nurse pa by profession, sinda po ang kairiba duman sa medical team. Sinda mismo ang nag-circumcise duman sa mga kaakian na nag-participate duman sa nasabing aktibidad sa Barangay Perlas, Preto Diaz. So may mga kapulisan kita na graduado sa pagiging nurse, nagamit man po ninda ito kan sinda naging pulis na. Kaya ngunyan nasa medical team sinda, ngunyan may mga activities sinda na operation tuli. Kaya ngunyan na summer bagay yan uso. Sige partner, may karagdagan pa kita. Itataw ko lang po ang Preto Diaz hotline number. Ini po bukas 24 hours po na kung saan pwede nindo ini makontak. Iyo po ina ang 0930-379-9629. Okay, ayan po sana natandaan nindo ang numero kan Preto Diaz Municipal Police Station. Pero kung di nindo natandaan, ini ang tandaan nindo na i-text mo si PD sa numero na 0998-598-6059. Yan po pero naka-flash man po yan ang mga numero hotline numbers na mga police stations as in ini ng mga PMFC niyato na duwang unit so yaon sa screen sa monitor niyato. Isusunod ta mga kabarangay ang sa tuwing nakaibahan hari po dyan sa Bulan na Municipal Police Station. Sige partner. Okay, Guru good morning, Guru good afternoon, and Guru good evening sa lahat ng tagapakinig dito sa Bicol TV. Bicol Yeah. TV, pasisa na at nadimot tayo. Okay, ito yung on behalf of our Chief of Police, ito po yung aming operational accomplishment starting May 1 to 23, 2025. So, on the campaign against illegal fishing, Bulan Municipal Police Station conducted one positive police operation that resulted to the arrest of 3 individuals and confiscated items: 1 unit motors bangka, 1 Yamaha 10 horsepower engine, 1 Delo 10 horsepower engine, 3 pieces of tab, 6 rolled fishing net, and 7 pieces of catch fish locally known as burao. The said confiscated evidence estimated amounting to 130,000 for adjudication. And campaign against wanted person, Bulan Municipal Police Station conducted 8 operations which resulted to the arrest of 1 most wanted regional most wanted person and 6 other wanted persons. On the implementation of Republic Act 4136
Bulan Municipal Police Station implemented the 4136 or the municipal ordinance, and in other municipal ordinance, a total of 247 violators were apprehended. And as part of our intensified efforts to maintain peace and order in the municipality, the Bulan Municipal Police Station, in coordination with the barangay officials, is actively conducting anti-criminality defense system, or yung tinatawag nating ECD. These joint efforts aim to prevent and deter criminal activities, ensuring the safety and security of our communities. We encourage the public to support and cooperate with our law enforcement personnel and barangay officials during these operations. Bulan Municipal Police Station, in coordination with the COMELEC, is regularly conducting COMELEC checkpoints within the municipality of Bulan. This is part of our continuous effort to ensure peace and order, especially in relation to the enforcement of election-related laws. We encourage also everyone to cooperate during these checkpoints. The public is reminded to carry valid identification ID and to remain calm and respectful when approached by our police officers. These operations are conducted with utmost professionalism and accordance with the law, with the safety and security of our community. Bulan Municipal Police Station affirms its commitment to maintain peace and order during the upcoming town fiesta, especially in this coming May 29. Mayroon kaming Santa Cruzan. Grand Santa Cruzan. Yan. Magaganda yung participants natin doon. Mga sabi natin mga beauty queen. Beauty Queen sa mga title nanalo to holders. sa mga title holders to. Kaya yung security preparation ng MPS talagang naka-ready na at talagang nakalatag na. So in-invite din namin ang aming mga kababayan dyan sa Bulan na manood kayo, kasi ito bibihira lang to sa Bulan na mangyari, kasi it is the first time na magkaroon ng mga invitation galing sa iba't ibang mga nanalong mga celebrities ba sila? So, kailan ang fiesta sa Bulan? Yung fiesta sa Bulan is May 30 and 31. Okay. So, imbitado kayo ni Mayor. Yan. Sige, So, pero ang Grand Santa Cruzan sa May 29, mga kabarangay, Siring man, pagkatapos sa Bulan, pasiring iyan digdi sa Sorsogon City. May 30, digdi sa Sorsogon City. Grand Santa Cruzan. Talagang magagayon. Yahon baga ang mga billboards ninda sa at yan pag nagbabiyahe ka mo pasiring digdi sa sentro kan Sorsogon, sa may Capitol Park. Yan ang mga poster ninda, ang mga retrato ka mga gayon. Sige partner, may idadagdag ka pa dyan Okay, sa Bulan. idagdag ko lang po yung hotline ni COP. I-text mo si COP o si Police Lieutenant Colonel Verhel Bibat sa 0998-967-3629. Ulitin ko po, 0998-967-3629. Yan po ang aming hotline po ng aming Chief of Police. Okay, So maraming salamat po. Ito po si Police Master Sergeant Ronaldo G. Coro, PCAD PNCO po. Thank you. Okay, thank you very much partner dyan sa Bulan Municipal Police Station. Siring man mga kabarangay, ang sa tuwid ng mga activity dyan sa Sorsogon Police Provincial Office, nagpapadagos, suporta sa tuwid ng mga kaibahan dyan sa Sorsogon City Police Station, ang Oplan Latag, kung saan nagkakaigwa po kita ng mga police visibility, mga personnel dyan mismo sa provincial headquarters bago sila maglaog sa kaninindang mga opisina, police visibility muna sinda. Siring man na ang bike patrollers niya to gamit po ang bisikleta sa pagpapatrolya atab na pagkaaga. Kasubag ungani mga kabarangay mismo ang satuya na Deputy Provincial Director for Administration si Police Lieutenant Colonel Frande Ichaluse, talagang nagsabay sa pagbibisikleta, pagpapatrolya. Si Ringman, kaibaan sa tuya na PCAD officer, ang sa tuya na Chief PCAD
Police Community Affairs and Development Unit Chief, si Police Major Arwin Destacamento Sinda, nagsabay talaga sa satuyan ng mga bike patrollers kasubag-ong aga. Si Ringman, pagkakahapon mga kabarangay, yaan pa man kiraray ang satuyang police visibility, hali po dyan sa provincial headquarters. Ano po? As in, pagka Domingo, igwaman po kita ni na pigdadaos na Santa Misa dyan po sa Laucan Camp Salvador C. Escudero Sr., dyan po sa St. Michael the Archangel Chapel. Alas 8 po nin pagkaaga sa Aldaw nin Domingo. Ayan pa no, ang sa tuya na mga regular activities dyan po sa provincial headquarters. Sa pangaran po, mga kabarangay, no, kan sa tuya ng mga naging kaibahan digdi ngunyan sa tuya na programa, asin sa pangaran man po kan sa tuya na provincial director ang sa tuya na programang Police Kasanggayahan in Focus. Ako po si Police Executive Master Sergeant Mike Espeña, hanggang sa masunod po niya to na programa digdi po sa Bicol TV Sorsogon, ang Police Kasanggayahan in Focus.